Ang Gintong Badger. Noong unang panahon, noong bata pa ang ating mundo, kumakain ng mga tao sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda o pagpitas ng mga prutas at berries mula sa mga puno at halamanan. Hindi sila nagtiyaga sa kanilang mga pananim dahil sa ang lupa ay masyadong matigas at dahil naniwala sila na ang binibigay sa kanila ng mundo at ng lupa ay sapat na. Kaya, pagdating ng taglamig, ang mga mahihirap na tao ay sukdulan ng pagkagutom. Nakita ito ng mga diwata ng lupain at ikinalungkot nila ito. Nagpasya silang gumawa ng pulong. Kailangang may gawin tayo para sa mahihirap, kung hindi magdurusa sila tuwing magtataglamig. Bakit di sila magtanim ng mga prutas ng kusa? Ang laking abala. Nagre-reklamo ka? Nagpatubo ako ng 3 puno ng mangga dahil lang sa iyong isang bata ay nuknukan sa takaw sa mangga. Paano kung may paraan pa para maturuan natin sila makapag-ani ng kusa? Magandang ideya yan. Bueno, gagawa tayo ng paraang magawa ito para sa kanila. Isang araw ay kaarawan ng isang diwata, ang kaarawan ni Sunflower. 16 na taong kaarawan niya at lahat ng mga diwata sa kaharian ay kailangang ipagdiwang ito. Ibibigay ko kay Sunflower itong napakagandang asul na damit. Ginawa ko ito kaya syempre magiging bagay na bagay ito sa kanya. Pwes, bibigyan ko siya ng koronang punong-puno ng magagandang bulaklak. At sa tuwing dadaan siya sa harap ng salamin ay palagi niya akong matatandaan. Masyado kang bilib sa sarili mo. Paano ka naman, Robin? Ano namang regalo mo para sa kanya? Si Robin ay ang diwata ng lahat ng mga ibon at hayop ng buong kaharian. Tiningnan niya ang magagandang regalo ng iba at medyo nalungkot siya. Kasi wala pa akong naihandang regalo. Pero kukuha ko ng singganda ng mga regalo nyo. Nang gabing yun, naupo siya kasama ang kaibigan, ang duwending si Ellie. Sinabi niya kay Ellie ang lahat tungkol sa mga magagandang regalo ng 2 diwatang kausap niya kanina. Kung ganon, anong gusto mong iregalo sa kanya? Gusto ko siyang bigyan ng bagay na poprotektahan siya at tatabihan siya lagi. Oh! Kinumpas ni Robin ang kanyang kamay at gumawa ng isang badger gamit ang kanyang mahika. Naku! Isang badger! Teka, pagandahin pa natin siya! Ginamit ni Ellie ang lahat ng kanyang kapangyarihan at binago ang kulay ng badger sa ginto. Lumiwanag ito at kuminang at ang magic ni Ellie ay lalo pang pinalakas ang badger na ito. Nagpunta si Robin sa handaan at ipinresenta ang gintong badger sa harap ni Sunflower. Laking gulat ng lahat ng nandoon nang makita ang kamangha-manghang nilalang. Ang ganda! Hindi pa ako nakakita ng ganyang kagarang badger sa buong buhay ko. Dahil ito ay isang espesyal na badger para lang kay Sunflower. Magiging alaga niya ito at mananatili sa kanyang tabi. Pinangalanan ni Sunflower ang badger ng Golin, na ang ibig sabihin ay ginintuan. Napakalakas ni Golin at napakabilis. Kaya niyang tumakbo ng malalayong distansya at ang humukay ng malalim sa lupa gamit ang mga kamay nito. Kumusta, Sunflower? Masaya ka ba sa iyong paglabas sa araw na ito? Oh, kamusta, Ginoo? Labis ang init at kailangan kong makalabas. Mayroon po bang problema, Ginoo? Mukhang nag-aalala kayo. Wala naman. Yun lang mga tao. Mga tao? Talaga? Sabihin niyo po, makakatulong ako. Tulungan mo ko kung kaya mo. At kaya sinabi niya sa kanya ang lahat. At nag-isip sandali si Sunflower pagkatapos nito. Paano kung ipadala ko si Galen para turuan ng mga tao? Makakapaghukay siya at mapapaluwag niya ang matigas na lupa at mapapadaling maani ang kanilang mga tanim. Galen? Tama! Napakaganda ng sinabi mong ideyang yan. Pero, Sunflower, hindi ba mangungulila ka sa kanya? Siyempre naman po, pero sa araw lang siya mawawala. Makakauwi na siya sa gabi. Hindi naman katagalan. Hindi ba, Galen? Okay, sige. Kung ganon, ipapadala natin siya sa mga tao bukas. At kaya, kinabukasan, si Galen ay maligayang lumakad at inusisa ang mga taong nakita niya.
Nakatitig ang lahat dahil hindi pa sila nakakita ng isang napakagandang hayop kailanman. Ano kaya ang nilalang na yan? Hindi ko alam kung ano yan, pero napakaganda niya talaga. Masayang lumibot si Galen at bigla na lang siyang nagsimulang maghukay sa lupa. Anong ginagawa ng kakatuwang hayop na yan? Nabaliw na kaya ito? Hindi ko alam pero gusto kong makita ang mga gagawin niya. Naghukay si Galen na may kakaibang bilis at sipag. Nagsimulang tumalsik ang mga lupa sa hangin at tumama ito sa ibang taong naroroon. Di naglaon, ang malakas na badger ay nakahukay na ng malaking parte ng lupa. At sa pagtatakip silim, siya ay tumingala at siya ay umuwi na. Ano? Iniwan niya ang lupang nakatiwangwang? Parang nakakainis naman. At nadumihan pa tayo sa mga ginawa niya. Ang baho na nga natin, ew! Pagsapit ng gabi, ang mga tao ay nagsipag-uwian na. Kinabukasan, lumabas ang mga tao sa kanilang tahanan at nakita si Galen na naglalakad sa malambot na lupang hinukay. Sa paligid niya ay maraming maliliit na ibon. Tignan mo, bumalik siya at nakikipaglaro sa mga ibon. Ano namang gagawin ito ngayon? At ano ang dala ng mga ibon na yun? Ayan! Hinuhulog nila ito sa lupa! Nakakatawa! Tinatambakan pa ng badger ng lupa mga hinulog ng ibon! Inutusan ni Galen ang mga ibong lumilipad doon na kumuha ng mga binhi at itinanim nila lahat ito sa lupa. Naghulog ng isang buto ang ibon malapit sa babae. Mga binhi pala ito. Pwede nating ilaga at kainin ito. Sinisira ng mga ibon na ito ang mga pagkain natin dito. Nako, wala naman tayo magagawa tungkol dyan. Hayaan na lang natin ang mga ibon na gawin nila gusto nila. Marami naman tayo mga binhing natitira para makakain ng lahat. Maya-maya pa ay nagsimulang umulan. Ang mga ibon ay lumipad at nakisilong na din si Galen. Hindi nagtagal ay pumasok na din ang mga tao sa loob. Pagkatapos ng ilang araw ay may 2 babae na umuwi mula sa pagkolekta ng mga prutas. Ayoko talaga pag umuulan. Lalo na't pagkatapos dumating ng badger at hinukay ang lupa, parang lalo itong naging malagkit at madikit. Di ko maintindihan kung bakit di niya... Oh! Tingnan mo! May isang halaman ng peach. Ha? Oo nga no. Tingnan mo, dito rin inihulog ng mga ibon ng binhi. Nagsisimula na namang umulan. Tara na, Day. Tumakbo sila pabalik sa kanilang mga tahanan at iniwan ng maliit na halaman upang lumago. Sa paglipas ng mga araw, maraming mga puno ng peaches na puno ng matamis at hinog na mga peaches. Wow! Ginawa ba yan ng badger? Mukhang kagagawan nga niya para mamunga mga puno mula sa mga maliit na binhi. Mukhang masarap sila. Ano, gusto niyong tikman? Ang mga tao ay labis na nabighani at nagsimula silang magtanim ng maraming mga puno at halaman sa magandang lupa. Siyempre, ang ilan sa mga buto ay mas matagal na lumalaki habang ang iba ay hindi lumaki kahit kaunti. Ngunit ang mga tao ay naging matyaga at natutunan kung anong kailangan gawin. Mas marami ng prutas natin. Mas marami ng gulay natin. Buti na lang marunong na tayong magtanim ng puno at halaman. Buti na lang ang badger na yon ay nagbubungkal para sa atin. Hindi ko kailanman gugustuhin gawin yun. Oo, pero hindi ko gusto ang ideya na ang badger na yon ay mas magaling pa kaysa sa atin. Hindi ba dapat matuto rin tayong magbungkal ng lupa? Hindi natin daw kaya gamit lang ang kamay. Siguro kung gagamit tayo ng bato o isang matulis na kahoy. Sigurado yun. Hindi pwedeng mas mahusay pa sa tao ang isang badger. Sinabi mo pa. Ang badger ay malakas. Pero di niya kaya magluto o maglinis tulad natin. Mas matalino tayo. Kung kaya niya magbungkal, kaya din nating lahat. Kaya't ang mga tao ay nagsimulang magbungkal at magtanim sa lupa. Hindi ito naging madali, kaya gumawa sila ng kasangkapan para mas mabungkal nila ang lupa ng maigi. Napakahirap pala nito, aray! Ang likod ko! Huwag mong itigil. Tandaan mo, kung kaya ng badger, kaya rin natin ito.
Ngunit nang magsimula na silang magbungkal ng lupa, ang mga tao ay lumakas ng lumakas at dumali ang trabaho para sa lahat. Di naglaon ang Badger at ang mga tao ng buong nayon ay magkakasama ng magbungkal ng lupa. Hoy, Diggy! Iabot mo naman yung palang nasa may paanan mo. Salamat! Isang binhi dito at isang binhi pa dito. Oh! Nagulat naman ako sa'yo, munting Diggy. Diggy? Anong ibig sabihin nun? Panay ang hukay niya kaya tinawag namin siyang Diggy. Ngunit habang sinimulan ng mga tao na magtanim sa lupa at mas dumami ang mga pananim sa kanilang sarili, dumalang ang pagbisita ni Gollin sa nayon na ito. Di naglaon, tumigil ang kanyang pagpunta dito at di na bumalik. Lumipas ang mga taon at ang mga taong nakakilala sa kanya ay tumanda at nagsimulang makalimutan na siya. Inay, ang hirap naman ito. Gusto ko maglaro. Naging mahirap din para sa amin. Pero may isang kakaiba at magandang hayop na tumulong sa amin dati. Oo nga. Nakalimutan ko na ang tungkol doon. Ano nga ba ang pangalan niya? Diglett? Diggy? Yun nga yun. Si Diggy ay isang magandang hayop na tinulungan kaming magbungkal at tinuruan kami kung paano umani. Isang hayop ang nagturo sa inyo na umani ng mga tanim at halaman. Naku, kakaiba nga po yun, di po ba? At saan naman po napunta ang hayop na yun? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nawala. Hindi ako makapaniwala. Alam mo, pag inisip ko talaga, parang katulad talaga ito ng mahika. Pero hindi mo naman kailangan paniwalaan. Isang hayop na nagturo sa atin magtanim at umani. Nakakatuwa naman to. Kailangan kong sabihin ito sa mga kaibigan ko. Sa paraang ito, naging isang istorya si Gollin na kinukwento sa buong mundo at mahal ito ng mga bata.